Hebrews chapter 4 verses 14 to 16. Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Magandang araw, ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang priest. At ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Jesus fulfilled the Old Testament priesthood. Sa panahon po ng Old Testament o sa Lumang Tipan, may mga itinalaga pong pari o mga priest mula po dun sa angkan ni Aaron na nagsilbing tagapamagitan po ng ating Panginoong Diyos at ng mga tao. Yung angkan na po na yun ay tinawag ng mga Levites. Yung trabaho po nila ay magsagawa ng mga handog o sacrifices sa temple para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. Pero kahit sila po ay tao rin, may kasalanan din sila at kailangan din nilang maghandog para sa sarili nila. Pero ayon po sa Hebrews chapter 4 verse 14, si Jesus Christ na po yung ating great high priest na dumaan sa langit. Ibig sabihin po, siya po ay mas mahigit, may authority o yung authority niya supreme, superior o yung pinakamataas kaysa sa mga pari. At ating Panginoong Kristo po yung katuparan ng lahat po ng ginagawa ng mga pari noon. Siya po yung tunay at perpektong high priest kasi hindi siya nagkasala kahit kailan. So, hindi niya na kailangan maghandog para sa kanyang sarili dahil siya na nga yung handog natin. Siya na yung pinakahandog. And siya na yung pinaka-fulfillment ng kung bakit tayo naghahandog o kung bakit naghahandog yung mga tao doon sa Old Testament. Kaya wala nang kailangan pang ibang pari o tagapamagitan ng ating Panginoong Diyos at nating mga tao. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo, may direkta na po tayong access sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin po, lahat po ng simbolo ng priesthood ng Old Testament o ng Lumang Tipan ay tinupad at pinununan ng ating Panginoong Kristo. Siya na po ngayon yung ating dakilang saserdote na laging handang mamagitan para sa atin. At ang matutuhan ko naman po sa pangalang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus offered himself as the perfect sacrifice. Sa Old Testament po, para mapatawad po yung kasalanan ng mga tao, yung mga kasalanan ng mga Israelites noon. Kailangan po nilang maghandog ng hayop tulad ng tupa, ng mga baka, ng mga kalapate, etc. etc. Pero yung mga hayop po na yun ay hindi sapat para tuloy ang linisin yung kasalanan ng mga tao. Kagaya pa na sinabi ni Pastor Seb na once a year kailangan nilang gawin yun. So kung isipin mo yun, kung kailangan pa natin gawin yun until now, siguro ubos na yung mga tupa, yung mga kambing, yung mga baka. Kasi ilang tao, 2.5 billions yung mga Kristiyano ngayong current era o current generation. So siguro yearly pag ginawa yun, baka maging endangered na yung mga hayop na inaalay natin yearly. So ayun, mabalik tayo. Kailangan pong paulit-ulit na gawin o taon-taon gawin ng mga pare noon yung paghahandog para sa kanilang mga kasalanan para mapatawad yung kasalanan nila rather. Pero ang ating Panginoong Kristo bilang walang kasalanang anak na ating Panginoong Diyos, inialay niya po yung kanyang sariling buhay bilang sacrifice. Minsanan at sapat na po yung kanyang sakripisyo para sa lahat, hindi na yearly kundi yung kasalanan natin today, tomorrow and the future ay past, present and future pala rather, ay napatawad na sa pamagitan ng kanyang dugo. Hindi na tawag dito. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Kristo doon sa ni Apostle Pablo doon sa Hebrews chapter 4 verse 16 na pwede na tayong lumapit ng may kumpiyansa sa throne of grace kasi meron tayong high priest na hindi lang nag-alay ng sakripisyo, siya po mismo yung naging sakripisyo. Hindi lang siya nag-alay para sa atin, kundi siya po mismo yung alay o yung inalay. At dahil perpekto yung kanyang sacrifice at ito ay hindi na need ng yearly tawag dito paghandog. Ito po ay sapat na para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan natin mga tao. Kagaya ng sinabi ko kanina,
past, present, and in the future. At ang natutunan ko naman po sa pangatlong katuroan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus built the spiritual temple, His body. Yung templo daw po sa Old Testament, yung itinuturing na banal na lugar kung saan naroroon yung presence ng ating Panginoong Diyos at kung saan ginagawa po yung mga handog o yung mga alay. Pero sinabi po ng ating Panginoong Kristo sa mga Hudyo o sa mga Jews nung sa John chapter 2 verse 19, sirain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay tatayo kong muli. Akala ng mga tao nun, literal na temple yung tinutukoy ng ating Panginoong Kristo. Pero yung ibig sabihin niya po ay ang katawan o yung kanyang katawan. Nang ang ating Panginoong Kristo po ay namatay at muling nabuhay, pinakita niya po na siya ang tunay na temple kung saan nananahan ang ating Panginoong Diyos. Sa New Testament po, hindi na kailangan pumunta sa isang particular na building o gusali o templo specifically para makalapit sa ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo, ang presensya po ng ating Panginoong Diyos ay nakakamtan o makakamtan na kahit saan dahil siya po mismo ay ang temple at sa kanya nakatira ang Espiritu Santo. Kaya tayong mga mananampalataya po bilang bahagi po ng kanyang katawan o ng iglesia ay bahagi rin ng spiritual na templong ito. Sa pamagitan po ng ating Panginoong Kristo, naging posible po yung direktang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos na hindi na limited sa physical na lugar tulad ng templo sa Jerusalem at hindi na limited yearly, hindi na natin kailangan mag-alay yearly dahil binayaran na ng ating Panginoong Diyos yung kasalanan, yung atonement na yun para sa atin. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.